Pag-usapan natin po ang brain injury, ang concussion, ano tawag dito, ano nangyayari. Kaya lagi ko naman pinapayo sa inyo, ingat lagi sa ulo natin. Okay? Huwag maaksidente, matutumba, mababagok, mapapalo, masusuntok. Kasi depende yan sa lakas eh. Pag malakas talaga ang tama o baka hindi ka ready, pwede magkaroon ng traumatic brain injury or concussion. Merong mild lang na parang mahihilo-hilo ka lang, meron namang mas malala. Ito katulad nito. Ang very common is car accident. Pag car accident yan, marami dumudugo yung ulo, yung biglang bangga. Common din yan sa mga boxing, yung matagal na nagsusuntukan o yung nahulog, tumama yung ulo sa sahig, pwede rin mangyari yan. Depende talaga sa lakas o sa sports. Gaano karami ang brain injury sa buong mundo? Every year, 1.7 million nagkakaroon ng traumatic brain injury. Halo-halo, aksidente, nahulog, nabagok. Dito sa dami ng tao, 223,000 na hospital at 60,000 ang namamatay sa injury dahil sa ulo. Kaya sabi ko nga, maganda masuntok na lang sa katawan, wag lang sa ulo. Delikado kasi yung ulo. Tingnan natin. So, head injury and brain. Dapat meron naman tayong skull, meron tayong bungo na nagpro-protect sa atin. Pero depende talaga yan kung gaano kalakas. Gaano kalakas at kung ready ka o hindi. Baka mamaya hindi ka ready, nanahimik ka lang, biglang may sumuntok sa'yo, hindi ka ready, mas delikado yon. So, ayan parang ito, nabagok siya Tapos, after, gaano kabilis magkaroon ng pamamaga ng utak o pagdurugo? Minsan, agad-agad, within a few hours. Pero meron ding delayed. Merong delayed after 3 days, after 1 week, tsaka nagkakaroon ng problema. Kaya nga yung iba nga nababagok, sinasabi, wag patulugin kasi baka makomatose Lalo na pag hindi na CT scan na MRI. Depende yan kung gaano kalakas yung bangga. Tsaka syempre kung gaano kahina din yung utak natin, gaano ka-sensitive. So may mild injury, may severe injury. Tawag dyan, concussion. Ngayon, minsan sa concussion, nabangga ka tapos na CT scan na MRI, minsan wala nakikita. Pwedeng mo sabihin ay normal CT scan, normal MRI, pero pwedeng may napupunit sa utak natin. Kasi utak natin, malambot lang yan, mga tissue. So, pag nabagok, nasuntok ng malakas o nadapa ng malakas, merong mga punit-punit yan na hindi natin nakikita, na hindi naman dumudugo. Pwedeng ganoon nangyayari. Accident, car accident, yung mga sa football, nagbabanggaan, lalo na sa sports minsan. Ano sintomas kung meron kang concussion or traumatic brain injury? Usually, after a few hours, in a few days, sumasakit ang ulo. Nasusuka, hindi magandang sign yan. Tumataas yung pressure sa ulo. Nawawalan ng balanse, nawalan ng malay. Yun ang pinakadelikado, nawalan ng malay. Tapos nagising ulit. Double vision, umuugong yung tenga, sensitive ka sa ilaw, laging antok, ayaw gumising, baka papuntay sa comatose. Minsan nagbabago yung ugali, tapos feeling niya parang may depresya siya. Minsan yung mga wrestler o yung mga talaga nasa contact sports, after a few years talaga nag-iiba ugali nila. Mga bata, mas prone sila magkaroon ng head injury. Siyempre, bata, mas maliit yung utak, mas sensitive, at siyempre, hindi sila ready di ba? Hindi sila ganun kaingat kaya mas maraming aksidente. Yan karamihan bata 800,000 ang emergency room visits dahil nabagok yung ulo o nahulog o may nangyari sa bata. Mga atleta, common din, kaya kailangan may helmet nagbibisikleta, nagmomotor, lagi may helmet kailangan for prevention. Sa kotse, di ba? Very important sa kotse, kaya nga meron tayong safety belt Kasi meron tinatawag na whiplash yung biglang bangga.
yung biglang gaganon, tapos gaganon, parang naalog mo yung ulo mo ng malakas pwede magkaroon ng brain injury. So, depende talaga sa lakas ng tama, tsaka kung gaano ka-sensitive yung tao. Ingat, lalo na yung mga senior, baka mahulog. May mga gamit-gamit, diba? Lalo na sa banyo, kung basa yung banyo, pag nadapa, ang dami nangyari niyan. Mabuti kung hip fracture lang. Paano pag yung ulo tumama, pwede mag-hemorrhage yan. Okay? Ngayon, kung meron kang concussion, yung sinasabi ko sa'yo na sumasakit yung ulo, pagkatapos na masuntok, mabagok, kung ano man nangyari, kailangan pinapahinga yan. Kahit makita CT scan, MRI normal, kailangan mo mga 2 weeks or 3 weeks kang pahinga. Slow recovery kasi merong minor na punit yung utak na hindi natin nakikita. Parang gusto mo muna siya maghilom Ayan, no? Dapat matulog ka muna, relax lang muna, di ba? Pero pag nakita normal CT scan, normal MRI, huwag ka muna mag-computer o magbabasa masyado. Usually, sumasakit ang ulo. Relaxing bedtime routine, huwag muna magkakape. Bawal kape, bawal alak. Yan lang muna, rest ka lang muna. Pag natumba, nagkaroon ng concussion, ayan dalhin agad sa ospital, i-check up ang sintomas, bawal mag-drive. Huwag muna mag-i-sports, okay? Pahinga lang muna sa bahay habang naghihilom. Habang nagre-recover, ayaw natin masyado maingay. Huwag muna mag-aaral, huwag muna mag-aalak, huwag muna magte-text, i-rest lang muna. Huwag muna lilipad, okay, airplane, at huwag muna bigla ang movement. Mga 1 to 2 weeks yan. So, yung concussion, nagkaroon ng aksidente, sumasakit yung ulo. Okay? Tapos, merong injury. Minsan, after a few years, nagko-complain pa sila. Laging masakit ang ulo ko, laging ganyan. Pero minsan, pag tinetest, wala nakikita. Pag nakita sa CT scan na may dugo, yun ang problema. Pag nakita sa CT scan na mamaga yung utak, so hanapin ano yung cause na pamamaga. Sa injury ba? Mayroon bang infection sa utak? Kung may infection sa utak, dapat may lagnat yun. Dapat may lagnat siya o may parang trangkaso muna. So, depende sa sintomas. Meron din tinatawag na chronic traumatic encephalopathy. Ito yung lagi nabubugbog yung ulo. Usually, mga boxer, nakita nyo, di ba? Yung mga athlete, sila Muhammad Ali, at yung mga ibang mga boxer, di ba, nabubulol sila after a fight Di ba? Kasi nga, tuloy-tuloy. Ganito yung utak ng normal brain, pero yung lagi nabubugbog, ganito nangyari, lumiliit siya. Ano yung mga symptoms na meron ng brain injury ang isang tao dahil sa aksidente sa utak? Yan. First, titingnan sa CT scan, MRI kung may pagdurugo. Yan, Ito kasi serious agad yan kung may bleeding. Pero kung wala namang bleeding, pwede pa rin may injury, yung tinatawag na concussion. Paano madadiagnose? CT scan or MRI, may tulong. Pero hindi lagi. Minsan normal din sa una. Ano yung nagiging warning signs na meron ka ng traumatic brain injury? Siyempre, dapat meron talagang aksidente sa ulo. Diba? Meron na bagok kang na malakas. Plus, pwede ka magkaroon ng memory issues. Okay, mas makakalimutin ka na. Pwede yan. Pwedeng may problema sa movement. Parang kulang ka sa balance. Laging umiikot ang paligid. Diba? Pwedeng nagbabago yung mood. Nagbabago yung mood. Nag-iiba ugali pag may traumatic brain injury. May long-term effect din. Pag matagalan yung iba, dahil siguro sa sports nila dati, nag-iiba yung ugali nila at emotion nila. Tawag dyan traumatic brain injury. At yung mga nagkakaroon ng madalas na pag-aksidente sa ulo, higher risk sila for Alzheimer's. Like si Muhammad Ali, nagkaroon ng Parkinson's. Marami sa kanila nagkaka-Parkinson's. Lahat yan, brain injury, chronic traumatic brain injury, at iba pang brain disorder. So, ingat po tayo na wag matatamaan yung ulo natin. Minsan hindi natin masabi, minsan natsatsambahan So, laging maingat at kung magkakaroon ng injury, pa-check up tayo
At kung merong concussion, meron tayong mga tips para mabilis maghilom dito sa sakit. Salamat po.